Eto na nga guys, meron na pong mga tila baga nangangamoy baliktaran ngayong nalalapit na po ang 2028, no? Mga kongresista, mga sangkay na tinawag pa nga po ito ni Belhica na mga balimbing. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kabayan? Mga solid sangkay na nanunood ngayon, naway ayos lamang po tayo dyan. So, habang nagaganap ang matinding kaguluhan sa ating mundo, mga sangkay, eto nga po, no? Mayroon pong balita na mayroon pong mukhang bubulong lang po natin, may mga bumabaliktad na mga kongresista. Tanong lang naman mga sangkay, no? Kasi, eto na nga po, may nabasa po tayong message o isa pong post ng isa pong kilalang DDS. No, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto nga po yun mga sangkay ang nakita po natin yung banat po ni Belhica, isa pong solid DDS. Sabi niya dito, Galawang Balimbing, Puno and other representatives calls out Speaker D pushback impeachment to cozy up to indict Sara Duterte. Mga politikong walang paninindigan at oportunista, pahirap sa bayan, dapat ng palitan. Tinawag po dito mga sangkay itong mga balimbing, itong mga politikong itong mga walang paninindigan, mga oportunista. Kasi ito mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito ang balita ngayon mga sangkay. Matibay na ebidensya, yan ang hinihingi ng mga kongresistang bahagi ng National Unity Party o NUP sa House Committee on Justice patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo yan mga sangkay? Nakikita na po natin na mukhang mayroon na pong mga sangkay. Meron na pong tumatambling, no? Nung una itong mga mga solid mga kumbumanat, 'di ba? Kaila VP Sara, pero ngayon tingnan niyo naman, 'di ba? Tingnan niyo naman, pero bumoto itong mga sangkay sa impeachment ni VP Sara. Kung kulang-kulang daw kasi ang ebidensya, ang boto nila, i-dismiss ang reklamo. Para sa atin, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Cheryl, muli ngang idiniin ang National Unity Party ng Kamara na kinakailangan ng matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero totoo naman yun, mga sangkay, kailangan din po talaga ng matibay na ebidensya. Mahirap naman yung satsat sila ng satsat, pero wala naman po pala talagang ebidensya. Yun yung medyo tagilid po tayo, 'di ba? Pero ayun na nga po mga sangkay, ito naman medyo halata din po na bumabalimbing, no? Bumabalimbing. Anak ng toko kung kailan malapit na yung halala na malapit na mga sangkay. 2026 na, mabilis lang po yung panahon. Kita nyo ngayon, anong araw na? Anong buwan na? April na po. 'Di ba? Mga sangkay. So, talagang namang ito po ay mga sangkay, nakakapaghalata o napaghahalataan na mayroon na pong dahan-dahang tumatambling mga sangkay. Para tuluyan nilang maipakita ang kanilang buong suporta rito. Sa inilabas na pahayag ng NUP, maaari raw silang bumoto para i-dismiss na lamang ang impeachment case ng bise kung kulang ang ebidensyang maipapakita sa impeachment proceedings. Ay, ulitin natin yung sinabi ni Bellica. Ito ang sinabi ni Bellica, Sabi ni Bellica dito, Galawang Balimbing, mga politikong walang paninindigan at oportunista, pahirap sa bayan. 'Di ba? Ganda rin sinabi niya dito 'di ba? Galawang Balimbing, Puno and other representatives calls out Speaker D pushback impeachment to cozy up to Inday Sara Duterte. Mga politikong walang paninindigan. Boom.
Mga mga politikong oportunista. Pahirap sa bayan. Dapat na itong palitan. Alam nyo, ganito yung sistema sa Pilipinas eh. Kapag nagkakalapitan na yung eleksyon, bigla pong nagtatamblingan yung mga yan. Kita nyo mga sangkay, di ba yung pinupush nila na mag-modernize yung jeepney. Pinupush po talaga na. Tali ako mga sangkay, agree ako dyan eh. Talagang kailangan i-modernize na po yung mga jeepney. At saka yung mga, hindi naman lahat pero sobrang dami. Mga jeepney driver, mga abusado. Abusado mga sangkay. Garalgal mag-drive sa kalsada. Mga hari ng kalsada tapos kapag nagkadikitan, sila pa yung galit. 'Di ba? Pero yung galawan nila, gumagater. Minsan, doon pa sa daanan ng mga bikers, doon pa po sumusuksok mga sangkay. Gusto po natin ma-modernize kasi kasama po sa pagbabago yan ng sistema. Pero ano nangyari, nung pinupush po yan, mga isang taon bago po yung halalan 2025. Kaso nung malapit na po yung halalan, biglang natigil yung kwentuhan about doon. Yung issue about doon natigil. Bakit? Siyempre, kailangan nila ng boto ng mga driver. Yun ang nangyari, mga sangkay. 'Di ba? So hanggang ngayon, wala. Kasi itong mga politiko, mga oportunista kasi talaga. Totoo yung sinabi ni Belikay. Mga oportunista. Mga walang paninindigan. Whether kung ito po ay, kumbaga, masama mang tao, hindi masama. Pero wala po talagang paninindigan. Mali, ito ang nakita ko lang na may mga paninindigan. Ito mga dilawan. Talagang, ewan ko, kahit tayo na, sinusukan na po sila ng taong bayan. Sila pa rin po yung magkakasama. Pero itong mga to, kung saan sila, makikinabang doon sila. Ganyan po mga sangkay, ang bihira. Kabilang sa mga hinihinging pruweba ng partido ay ang pagpapakita na ginamit mismo ng bise ang confidential funds para sa personal consumption nito. Mas maigi raw kung manggagaling sa Anti-Money Laundering Council at iba pang mga otoridad ang ebidensyang ito. Bukod pa riyan, dapat din daw maiging suriin ng komite ang mga deklarasyon ng mga witnesses sa naturang kaso ng bise. Tulad ng mga maaaring pahayag ni alleged former aide at bagman nito na si Ramil Madriaga, maging ang mga allegedly bribed DepEd officials. Mas magiging malinaw din daw ang testimonya ng mga ito kung may kaakibat na dokumentasyon na ihahain sa impeachment proceedings. Makatutulong ang mga ebidensya para malagpasan ang pagsisiyasat ng isang full impeachment trial laban sa bise. Sa kabila niyan, nire-respeto pa rin naman daw ng partido ang proseso ng House Justice Committee sa impeachment proceedings ni VP Sara. Inaasahan na magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Miyerkules, March 18 para talakayin ang grounds for impeachment kaugnay ng dalawang natirang reklamo kay Duterte. Cheryl, inaasahan nga rin na ngayong araw may ipapasa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tugon sa House Justice Committee. Naipasa na po mga sangkay, nagkaroon na po siya ng tugon. Ito po yun. Ayan mga sangkay, tingnan natin. Itinan ng tugon si Vice President Sara Duterte sa hinaharap niyang impeachment complaint sa Kamara. Kinwestiyon ng kanyang kampo kung sang-ayon ba sa saligang batas ang gumugulong na proceeding. Nakatutok si Jonathan Andal. Emil, messenger na paralegal yung naghatid at nag-file dito sa Kamara nung sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. So ito mga sangkay yung lawyer niya. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, hindi nagbigay si Attorney Michael Powa ng kopya ng sagot ng bise, pero sabi niya, kinwestiyon nila doon ang constitutionality ng proceeding ng komite. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance. No? Medyo malabo yan. Doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Sabi ni Powa, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon.
Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds. Alam niyo mga sangkay, sa dami po ng ibinato kay VP Sara, ito ang interesado ako. Kay Madriaga at yung mga bank accounts, bank records. Yun lang, yung confidential fund, okay. Wala na ako dun. May idea naman po tayo doon, may alam po tayo. Pero syempre dito ako mga sangkay, mas interesado po talaga ako sa statement ni Madriaga na suportahan ng ebidensya. Kung mayroon mga sangkay, di ba? At sa mga bank accounts. Pambihira. Kapag lumabas yun, doon po natin malalaman kung matinong tao si VP Sara o hindi. Well, ano po ang inyong opinion? Eto, mga sangkay, may mga bumabaliktad na na mga kongresista. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.